Aming Diyos, sa oras pong ito, muli ay humingi kami ng tulong at pagsama ng inyong Espiritu na nagbibigay liwanag at ang tumutulong sa amin upang maunawaan namin ang hiwaga ng inyong salita, upang makita namin ang kagandahan ng inyong salita. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral sa umagang ito sa isang partikular na paksa. At alam po namin na hindi ganito kadali na maunawaan ang aming pag-aaralan sa umagang ito. Kaya tulungan mo po kami na sa aming pag-approach sa subject na ito ay magkaroon kami ng humility. Ang aming tatalakayang paksa, hindi para lubusan kayong maunawaan, kundi makita namin na sa kaalaman na meron kami ay mas higit pa kayo. Kaya nararapat namang na sa aming pag-aaral na ito ay magkaroon lalo kami, magdala ito lalo sa amin sa malalim na pagkamangha, takot at panggigilalas, at lalo tigit o aming Ama sa ikakatibay ng aming mga pananampalataya po sa inyo. Samahan at tulungan niyo po kami sa oras na ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay? Ang pinag-aaralan po natin ngayon na tema ay pagkilala at pag-unawa sa Diyos. Ang tema na ito ay hindi nangangahulugan na uunawain natin talaga ng by strand ang Diyos. Hindi po. Gusto ko lang ipaalala ng ibig sabihin ng ating tema, ang pagkilala at pag-unawa sa Diyos. Ito ay titingnan natin kung paano lamang ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa banal na kasulatan at hindi tayo hihigit doon. Hindi tayo magbibigay ng mga haka-haka na hindi nakabatay sa Biblia. At ang una nating tinatalakay ngayon ay ang isa sa nakamamanghang kalikasan ng Diyos. At sa kasaysayan ng Iglesia, ang doktrina na ito ay tinatawag na divine simplicity o simplicity of God. At ang doktrina ng simplicity of God is not simple to be explained, pero ipinapakita lamang ito sa pinakamabilis na pagkaunawa. Ang divine simplicity ay ito po. Ito isang mahalagang doktrina na noong unang panahon pa pinangahawakan na ng ating mga ninunong iglesia. Nang ibig sabihin nito, ang Diyos ay hindi binubuo ng mga bahagi. Ang Diyos ay hindi binubuo ng mga bahagi, katulad ng pisikal o mga katangian. Merong paglalarawan sa Diyos, dahil ang Diyos ay may tatlong persona, ng ganito. Ang totoo niyan, bagamat nakasanayan na natin gawin, makita ang ganito, pero ayokong gawin ang ganitong ilustrasyon na ito dahil somehow nagbibigay ito ng composition element. Parang kung titingnan natin, ay ang Diyos ay, kumbaga dahil may tatlong persona, ay parang siya ay komposito ng tatlong persona. Kaya sa simpleng ilustrasyon lamang, gusto kong ipakita sa inyo, maglalarawan lamang ako ng isang malaking bilog. Yan ang Diyos. At sa larawan na ito, ang Diyos ay merong kalikasan o nature. Kalikasan at meron siyang katangian. Okay. So ang Diyos ay hindi nahahati sa dalawa. Na ang kalahati ay kalikasan niya at ang kalahati ay katangian niya. Ang Diyos ay hindi ganon. Ang Diyos po ay hindi nahahati sa dalawa na ang isa'y katangian niya at ang isa naman ay kanyang kalikasan. Ang totoo niyan, ang kanyang kalikasan ay ang kanyang katangian at ang kanyang katangian ay ang kanyang kalikasan mismo. Di ba, sa katangian, meron tayong tinatawag na love, power, wisdom, at marami pang iba. Kung titingnan natin, so ang Panginoon ba ay binubuo ng mga katangian na ito? Actually, hindi po. Dahil itong lahat ng mga tinatawag nating katangian, pagiging makapangyarihan, walang hanggan, walang simula, karunungan, kaalaman, pag-ibig, biyaya, kahabagan, kung titingnan natin, ito ay higit pa sa 10. Pero, ito po ay hindi parang isang strand na ganito ay power. Dito ay love. Dito ay wisdom.
Dito ay mercy. Hindi po ganyan ang Diyos. Ang Diyos po ay meron lamang isang kalikasan. Ulitin ko. Ang Diyos po ay ganito. Ito ang Diyos, ang kanyang kalikasan at katangian ay walang paghahati. Iisa. Yun ang ibig sabihin po ng divine simplicity, na ang Diyos ay binubuo ng mga bahagi, ay hindi binubuo ng mga bahagi. Ang Diyos ay hindi kompositong nilalang. So malino, ayan po ang ibig sabihin. Kaya po, wag na nating ugaliin na kapag tayo ay merong mga God talk, ay, alam mo, paborito ko talaga sa katangian. Wag tayong ganoon dahil kung may paborito kang katangian ng Panginoon, ay hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Pero if I see the power of God, I see all His attributes. Because that power will be shown lovingly, in a holy way. Yung kapangyarihan ng Diyos, ipapakita niya ito sa mapagmahal na pag-ibig, mapagmahal na paraan, sa marunong na kaparaanan. So, hindi natin pwedeng hatiin ang Diyos. Ganon siya. Ibig sabihin, kapag inibig ka niya, hindi, kung ang Diyos ay, ito yung part na ito, ang kanyang pag-ibig, at ito ka, kapag ikaw ay inibig ng Diyos, ibig sabihin, itong 1/8 o itong bahagi na ito lang umiibig, ito lang ang ginagamit ng Diyos. At kapag ikaw ay may problema o gusto kanyang iligtas, itong bahagi naman na ito lamang ang gagamitin. Hindi po. Kaya gusto ko ipakita sa inyo na kapag umibig ang Diyos at nagpakita ng biyaya, kapangyarihan, hindi yung isang bahagi ng kanyang pagka-Diyos lamang ang gumagana. Ang ibig sabihin po nito ay ganito. Ang kanyang buong pagka-Diyos ay nakatutok sa iyo. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang biyaya ay gumagana, kumikilos ng sama-sama. Actually, yung katangian na higit sa 10 na ipinapakita ng Biblia, yun ay isang kalikasan yun ng Diyos. Nakakuha niyo po ibig sabihin? Ang kalikasan ng Diyos ay ang kanyang katangian. Ang katangian niya at ang kanyang kalikasan ay iisa. Yun po kaya kailangan natin yung maintindihan. Ang Diyos ay ganap at lubos. Walang paghahati-hati. Kung ano ang Diyos noon, ay mananatili siyang Diyos kung ano siya noon, ngayon, at sa hinaharap hanggang sa walang hanggan. At ang kanyang katangian at kalikasan ay iisa. Yan ang pinapaliwanag ko kanina, na ang mga katangian ng Diyos ay ang kanyang mismong kalikasan. Okay, malinaw po, hindi siya binubuo. Tandaan niyo yung isa nating quotation, na kapag inibig ka ng Diyos, hindi lamang yung pag-ibig ng Diyos ang nakatuon sa iyo, maging ang kanyang kapangyarihan. Kung ang kalikasan ng Diyos ay pag-ibig, banal, kabanalan, kahabagan, kapag kumilos ang isang katangian ng Diyos, dahil yun ang kanyang kalikasan, ibibigay niya yun lahat. Kaya sa krus, ano nakikita niyo katangian? Sabi ng iba, ang nakikita kong katangian ng Diyos sa krus ng Panginoong Jesucristo ay ang kanyang pag-ibig at biyaya. Tama naman po yun. Pero I will say, nakikita ko kung ano ang kalikasan ng Diyos sa krus ni Kristo. Dahil hindi lamang biyaya at pag-ibig ang nakikita ko din ang kapangyarihan ng Diyos doon. Paano niya ginapi ang makasalanan. Nakikita ko din ang kahabagan doon ng Diyos. Nakikita ko din ang kabanalan ng Diyos doon nang namatay si Kristo. Bakit? Dahil hindi hayaan ng Diyos na ang kanyang kautusan ay mawalang kabuluhan, na ang mga sumira o sumuway sa kanyang kautusan hindi maparusahan, inako ni Kristo. So lahat makikita sa krus, makikita ninyo na yung mga katangian ng Diyos ay iisa dahil lahat yun ay makikita natin sa krus ng Panginoon. So, ang Diyos ay walang paghahati-hati. Ang Diyos ay hindi mo madi-divide. Ang kanyang kalikasan at katangian ay iisa. Pero may problema tayo ngayon. Ano ang problema natin? Ang problema natin ngayon, paano natin ito i-reconcile doon sa tatlong persona? Father,
Son, and Holy Spirit. So, kung ang Diyos ay walang pagkakahati-hati, maging ang kanyang mga attributes ay hindi ito, kanyang mga katangian ay hindi ito hati-hati. Ito yung kanyang iisang kalikasan. Ang kalikasan ng Diyos ay pag-ibig, kabanalan, katwiran. Isang kalikasan niya yun. At sinasabi natin ng Diyos ay hindi nahahati dahil pinaliwanag ko sa inyo last week na ang isang kompositong bagay ay hindi magiging siya kapag nawala ang isang bahagi. Ang example ko sa inyo ay yung kotse na yon. Ang kotse na yan, kapag inalis mo ang isang bahagi sa kanya, lalo na sa engine, ang kotse na yan ay hindi na magpa-function as kotse dahil nawala yung isang parts. Tama? Pinapakita ko na sa inyo na kapag nawala ang isang parts, hindi na siya tatakbo o hindi na niya magagawa kung ano siya bilang kotse. Ang TV na ito, kapag may nawalang piyesa dito, at lalo na nasa kanyang main core pa yon, ang TV na ito hindi magpa-function as a TV dahil nakasalalay ang pagiging TV niya saan? Doon sa isang piyesa. Ang cellphone na ito ay maraming piyesa. Kapag naalis ang isang piyesa dito at yung piyesa na yon ay mahalaga pang bahagi ng parang core system pa ng cellphone na, kapag nawala yun, ang cellphone na ito ay hindi magpa-function as a cellphone dahil doon sa isang piyesang yun. Kaya, pinapakita na ang isang kompositong bagay ay ano po, may limitasyon at umaasa saan? Dumidepende, umaasa sa kanyang mga bahagi. Ikaw na lamang ang magandang halimbawa doon. Ikaw ay isang kompositong nilalang. Hindi ko mabanggit kung ilan sa anatomy natin, kung ilang parts meron tayo. Pero, alisin natin yung baga mo. Alisin natin yung kidney mo. Alisin natin ang puso mo. Wala ka na. Hindi ka na mabubuhay bilang isang tao. Magkakaroon ka na ng komplikasyon. Hindi ka magiging tao kapag nawala ang isang mahalagang bahagi na sistema mo sa katawan mo. Isang mahalagang vital organs, kapag nawala sa iyo, hindi ka na magpapunction as a person o a tao dahil umaasa ka sa mga bahagi ng iyong katawan. So ikaw ay nakadepende saan? Sa mga bahagi ng iyong katawan, kaya kailangan natin ng maintenance. Nakukuha nyo? Ganun ang Diyos. Ang Diyos ay hindi komposito, kaya hindi siya nakadepende labas sa Kanya. Umaasa ang Diyos sa Kanyang sariling pagka-Diyos, sa Kanyang sariling kalikasan. Ang pag-exist ng Panginoon, nag-exist tayo ngayon, umiiral tayo ngayon, nag-exist tayo. Pero yung ating existence ay dependent saan? Sa hangin, sa pagkain, but ultimately sa Panginoon. So yung ating existence ay dependent. Dependent tayo. Ang Diyos is, kung ang kanyang kalikasan, may katangian ng Diyos na pagiging walang hanggan, so ibig sabihin, ang kalikasan ng Diyos is to exist. So He exists by the virtue of being Him. Being God who exists. So yung existence is, ang kanyang kalikasan, hindi mawawala ang Diyos. Makukuha nyo? Hindi mawawala ang Diyos dahil ang kalikasan niya is to exist. Hindi mawawala ang kapangyarihan ng Diyos dahil ang kanyang kapangyarihan is walang simula o walang hanggan. So nakukuha nyo? Kaya ang isang kompositong nilalang ay dependent. Dependent, umaasa, nakadepende. Ang Diyos ay hindi. Nakuha nyo po na gano'n ang Diyos. Kaya hindi siya maaaring dumepende sa amin. Kaya may mga nagsasabing, kailangan ka ng Diyos para maabot ang mga ito. Gusto kong sabihin, hindi ako kailangan ng Diyos, pero gusto kong magamit ako ng Diyos. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay, pero papagamit ako sa Kanya dahil pribilehiyo yun. Kayang gawin ng Diyos ang lahat, hindi siya nakadepende sa atin. So, ganoon ang Diyos. Ang Diyos ay, itong bilog na ito, walang pagkakahati-hati. For the sake of illustration lamang, ito siya. Okay po? Paano yan? Yan ang doktrina natin pinangahawakan, meron siyang 3 persona. So, sabay nahahati sa 3, yung 1/3, at yung 1/3, at ito ay, paano kaya yan? Hindi ba parang contradicting? Sabi mo, Brother John, nagandahan na kami sa divine simplicity na ang kalikasan ng Diyos at ang kanyang katangian ay iisa,
at hindi siya hati-hati. Paano ngayon yan? Ay, may 3 persona siya. So siya ay nahahati sa 3 persona. Ang Diyos ba ay nahahati sa 3 persona? Tumaas ang kamay sa naniniwala. Huwag mo namin tataas. Dahil pag tumaas kayo, mag-uusap tayo mamaya. Nahahati ba ang Diyos sa 3 persona? Yan ang ating titingnan. Mahirap pong maunawaan ito, kaya ipapakita ko sa inyo yung pinaka-basic muna. Magsisimula tayo sa pinaka-ibaba, sa pinaka-foundation para masagot natin ang tanong, ang Diyos ba'y nahahati sa 3 persona? Ang Diyos ba'y nahahati sa 3 bahagi? Sasagutin natin ang tanong na yan. So una, dapat nating itanong, ang Diyos ay merong tinatawag na ilan ang may kalikasan ng pagka-Diyos? Sino ang may kalikasan ng pagiging Diyos? Ilalagay ko na lamang po dito ay divine nature. Sino ang nagpo-possess ng divine nature o yung kalikasan ng pagka-Diyos? Ano po? Ano po? Hindi, ibig ko sabihin, sino ang nagtataglay lamang nito? Aside from God, meron pa ba? Dahil kapag meron pang isang nilalang maliban sa ating Diyos na meron siyang divine nature, yung nilalang na yun ay magiging Diyos din. May karibalang ating Diyos. Salang Biblia. Dahil sinabi ng Biblia, meron lamang isang Diyos. So gusto ko munang tutukan natin ngayon sa ating pag-aaral ay ito. Unawain muna natin ano yung kalikasan ng Diyos. Sino ang nagtataglay ng kalikasan ng Diyos? Ano ang kalikasan ng Diyos? Ano po, doon muna tayo. So, gusto natin sagutin ang tanong na, ano ang kalikasan? Lahat tayo ay may nature. Merong human nature, animal nature, at lahat merong kalikasan. Lahat ng bagay ay merong nature. Pag sinabi nating nature or kalikasan, ang kalikasan, ito yung bumubuo sa isang nilalang o bagay kung ano ito at saan nagbubukod dito mula sa ibang uri ng nilalang. Ang aso at ang tao ay hindi mo pwedeng pagsamahin dahil magkaiba sila ng kalikasan. So, ibig sabihin ngayon, meron tayong tinatawag na human nature, animal nature, and divine nature. So, may 3 nature. So, sila ba ay may isang kalikasan? Taglay ba ng aso ang kalikasan ng tao? Taglay ba ng aso ang kalikasan ng pangtao? Hindi. Taglay ba ng Diyos ang kalikasan ng tao? Hindi. Taglay ba ng tao ang kalikasan ng pagka-Diyos? So, magkakaiba sila. So, may 3 kalikasan na hindi mo pwedeng pagsamasamahin. So, nagbukod-bukod sila. Okay. Ipinapakita po nito na isang nilalang o isang bagay, siya ay kikilos at gagawa batay sa kanyang kalikasan. Ang leon ba ay kakain ng vegetables? Bakit? By nature, ano siya? Okay. Ang kambing ba ay kakain ng kaldereta? Kung kambing, hindi. Kakain ba ng kaldereta ang kambing? Pero masarap yung kaldereta ng kambing. So, kakain ba ang kambing ng kaldereta? Hindi. Bakit? By nature, ano ang kambing? Ayun. Okay? So, pinapakita rito, kikilos at gagawa ang isang nilalang batay sa kanyang kalikasan. Ang Diyos ba, batay sa kanyang kalikasan, kaya ba niyang gawin ang lahat? Dahil Diyos siya. Dahil sa kanyang likas na pagka-Diyos. Okay, yun. Okay, so tama. Kaya pinapakita na yung banal na kalikasan ng Diyos, ito ay nagpapakita na iba siya sa lahat. Makikita natin na ang Diyos ng Biblia ay Diyos dahil ginagawa niya yung mga bagay na ang makakagawa lamang ay ang Diyos. Ang Diyos natin ay hindi naging Diyos dahil ginawa niya yung mga bagay na ginagawa ng Diyos. Ako ay pwede akong maging isang manager
kung gagawin ko yung ginagawa ng isang manager. Hindi ba? Pwedeng mangyari yun. Pero hindi natin pwedeng gawin ang ginagawa ng Diyos dahil hindi natin kayang gawin yon. Bakit hindi natin kayang gawin ang ginagawa ng Diyos? Ano po? Sige po. Bakit hindi natin kayang gawin ang ginagawa ng Diyos? Eksakto. Wala tayong likas na pagka-Diyos, kaya hindi natin magagawa ang ginagawa ng... So, yun po. Yun ang ibig sabihin po ng kalikasan. Ang kalikasan ay based on our nature, hinihiwalay-hiwalay tayo, at kapag nakita natin na merong divine nature, may likas na pagka-Diyos, makikita natin na hiwalay siya. At magagawa niya ang lahat ng bagay dahil sa kanyang likas na pagka-Diyos. Okay, so ayan ang Diyos. So ilan ang may kalikasan ng pagka-Diyos? Isa lang. Tama yan. Dahil sa luma at sa bagong tipan, meron lamang ipinapakita na may isang nilalang lamang na merong isang Diyos na may likas na Diyos, na pagka-Diyos. Tingnan ninyo sa lumang tipan. Sa lumang tipan, sinabi sa Deuteronomy chapter 6, verse 4, ang Panginoon nating Diyos ay ilan? Iisang Panginoon. Ang ibig sabihin nito, bakit sinabi ng ating Panginoon na siya ay iisang Panginoon? Inangkin ng Diyos na siya ay iisang Panginoon. Bakit? Dahil sa kanyang kalikasan, wala nang may likas na katulad niya. Wala nang may ibang divine nature. Si Baal ba ay merong divine nature? Si Astaroth ba ay may divine nature? So nung sinabi ng Panginoon na ako iisang Diyos, sinasabi ng Diyos ito dahil yun ang kanyang likas. Siya lamang ang meron at natatanging kalikasan ng pagka-Diyos. Kaya ang ganda po nito. Hear, O Israel, our God is one. Isa lamang ang ating Diyos. Dahil meron lamang iisang nilalang na merong likas na pagka-Diyos. Kaya kung titingnan nyo sa chapter 6, verse 5, ano ang sabi doon? Sa Deuteronomy chapter 6, verse 5, may inaangkin ang Diyos ng isang eksklusibong pagsamba na ang pagsamba lamang ay natatangi sa Panginoon. Tingnan nyo sa verse 5. Ang sabi doon, at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Bakit hinihingi ng Diyos ang iyong buong pagkatao na ibigin at sambahin siya? Bakit? Dahil wala nang ibang maaaring humiling noon at walang ibang maaaring pagbigyan natin ng ating buong pagsamba at buong buhay at buong kalakasan, kundi ang isang Diyos lamang. Kaya inaangkin ng Diyos ang natatanging pagsamba at pag-ibig at ang buong pagkatao na sumamba sa Kanya, ito ay dahil sa Kanyang kalikasan bilang nag-iisang Diyos. Meron bang ibang Diyos? Inangkin ng Diyos ni Yahweh na siya ang nag-iisang Diyos. Binibigyang din ng 2 talata na ito o 3 talata, siguro maaari nyo itong basahin na lamang ng personal. Deuteronomy chapter 20, verse 3. O Exodus chapter 20, verse 3. Deuteronomy chapter 4, verse 35. And Deuteronomy chapter 32, verse 39. Ipinapakita nito na wala nang ibang Diyos. Kung babasahin nyo ang mga pahayag sa mga partikular na talata na yan, tuwiran at binibigyan diin ang mga pahayag na ito, wala nang ibang Diyos na maaaring umiral. Isa lamang. Walang ibang Diyos maliban kay Yahweh. Tingnan ninyo ang lahat ng relihiyon. Tingnan ninyo yung Greek gods. Tingnan ninyo ang Hinduism. Tingnan ninyo, aside from Christianity, sino ang nag-angkin lamang na siya ang tunay na Diyos? Si Yahweh lamang. Si Yahweh lamang ang nag-angkin na siya ang tunay na Diyos. Sa Isaiah chapter 43, ito, siguro magandang basahin natin ito. Sa Isaiah babasahin ko sa chapter 43, yung isa po ay basahin sa Isaiah 44 verse 6. 43 verse 10, ako po ang babasa, and then yung isa po ay basahin ng 43 verse 6. 43:10, ito ang sabi,
Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin at inyong maunawaan na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Walang naunang Diyos sa Kanya na inanyuan, wala din susunod sa Kanya. So, pinapakita dito na walang ibang Diyos na iiral kung hindi si Yahweh lamang. Pakibasa nga po sa verse 6 ng chapter 44. Maliban sa akin, ay wala ng Diyos. Bakit? Inaangkin ito ng Panginoon at dapat niya itong angkinin, nararapat lamang at pagluwalhati ang dapat tugon natin sa sinabi niya ng Panginoon dahil wala nang may ibang kalikasan ng pagka-Diyos. Tanging si Yahweh lamang. Maging ang pangalang Yahweh is I am who I am, I exist. Kung sino ako nga ito. Kaya, alam mo, ang hirap talaga explain ng Yahweh dahil ang ibig sabihin po ng Yahweh, ang iba, self-existent, sufficient God. So, gusto ko lamang sabihin sa inyo dito, mga kapatid, wala nang ibang Diyos maliban kay Yahweh at wala nang ibang nilalang na nakikibahagi sa kanyang banal na kalikasan. Wala. Meron bang kabahagi? Meron bang magsasabing, parehas kami niya ng kalikasan. Meron din akong katulad ng kanyang kalikasan. Kasi sabihin ko po sa inyo, may kalikasan ako, katulad ng sa inyo. Ang totoo niya, pare-pares tayo ng kalikasan, hindi ba? Pero ang Diyos, wala siyang kahati sa kanyang kalikasan ng pagiging Diyos. Okay. So sa lumang tipan, malinaw na ipinapakita ng lumang tipan na meron lamang isang Diyos. Meron lamang isang nilalang na may likas ng pagka-Diyos at ito ay si Yahweh. Dako tayo ngayon sa bagong tipan. Sa bagong tipan, ganoon din ang turo ng bagong tipan. Wala nang ibang Diyos. Meron lamang isang Diyos na meron lamang isang Diyos na merong likas ng pagka-Diyos. Nakukuha niyo ibig sabihin? Sa lumang tipan, hindi sinasabi na merong dalawang uri ng nilalang na merong parehas na likas. Papakita ko, actually, marami itong talata, pero 2 talata na lamang ang ipapakita ko sa inyo. Buksan niyo inyong Biblia sa Romans chapter 1, verse 20. Romans 1, chapter 1, verse 20. At babasahin ko sa inyo. Pakinggan ninyo itong talata na ito. Sabi doon, mula pa nang likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at, pakinggan niyo itong keyword, pagka-Diyos. Bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidahilan. Merong sinasabi doon na sa English ko po gagawin kasi hindi ko masyado gamay doon sa Tagalog. Pero meron ditong, may sinasabi po na invisible attributes. Okay? Tama? Paano siya tinagalog? Mula pa ng likay ng sanlibutan, ang kaniyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita. So, meron siyang katangian na hindi nakikita, ang Diyos. Meron siyang katangian na hindi nakikita. Subalit, yung katangian, itong invisible attributes na hindi natin makikita, ay makikita natin sa kalikasan. Nakukuha niya ibig sabihin? Pag tumingin ka sa kalikasan, makikita mo yung hindi natin kitang katangian ng Diyos. Ano yung katangian? Ano yung hindi nakikitang katangian ng Diyos na makikita natin sa sanglilika? Ano yun? Tingnan niyo yung talata. Nasa talata po yung sagot. Ano po yun? Ang sabi doon ay, ito ay eternal power. So, ibig sabihin, kapag tumingin ka sa kalikasan, makikita mo na yung lumikha nito
ay hindi lamang makapangyarihan, kundi wala ring hanggan. So nakikita natin, may nakikita tayong katangian ng Diyos sa kalikasan kapag tiningnan natin ito, na ang lumikha nito ay makikita natin that the creator of this world is not just powerful, but also eternal. Tama. May sinabi pa doon pangalawa si Paul, at sinabi niya doon ay ang kanyang, paano sa Tinagalog, pagka-Diyos o divine nature. Divine nature. Sa Tagalog po ay pagka-Diyos. Alam niyo, salitang yan ay napakahalaga. Nang sinabi ni Pablo na yung hindi nakikitang katangian ng Diyos ay makikita natin sa sangnilikha, dahil kapag tumingin ka sa sangnilikha, gaano kaganda ang sangnilikha? Yung order ng creation, yung natural laws, yung system, yung paano ito nasusustain, yung order ng creation, very powerful ang nag-create nito. Kaya kapag tumingin tayo sa sangnilikha, ang makikita natin, powerful and eternal ang gumawa nito. Pero may binanggit pang pangalawa si Paul, sabi niya, maging yung divine nature, yung kanyang pagka-Diyos ay nakikita natin. So ibig sabihin, una gusto ko ipaliwanag, yung salitang divine nature, ang salitang divine nature po, ang ibig sabihin ng salitang yan, ito ay tumutukoy sa likas na pagka-Diyos ng Diyos. Na ang mismong katangian para maging Diyos ang isang Diyos, ang ibig sabihin ng salitang ito, ang kalikasan para maging Diyos ang Diyos ay nahahayag sa sangnilikha. Nakuha niyo pong ibig ko pong sabihin? Kapag tumingin ka sa sangkalangitan, tiningnan mo ang buong sangnilikha, kapag tiningnan mo ito, hindi mo lamang makikita at maunawaan na ang lumikha nito ay walang hanggan. Kundi makikita at maunawaan mo din na ang manlilikha na ito, na makapangyarihan at walang hanggan, lahat ng taglay niya, ang lumikha ng langit at ng lupa, taglay niya ang kalikasan kung ano ang nagpapaging para siya ay maging Diyos. Ibig sabihin, pinapakita kapag tumingin ka sa kalikasan, ang lumikha nito, ang bagay, ang likas ng para maging Diyos ang isang Diyos, taglay ng manlilikha na ito. Kaya pag tiningnan natin ang kalikasan, sabihin mo ba na ito ay evolution, ito ba ay out of chance? Sabihin natin, ang lumikha nito ay Diyos. Dahil hindi malilikha ito ng isang bagay, hindi ito malilikha ng isang nilalang kung hindi niya taglay ang likas na pagka-Diyos. Tama? So sa creation, makikita natin na ang lumikha ng langit at ng lupa, magpapatotoo ito na ang lumikha nito ay may likas na pagka-Diyos. Kaya sinabi ni Pablo, pag tumingin ka sa kalikasan, maunawaan natin ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang pagka-Diyos. Nakukuha niyo po yung gusto kong puntuhin? Hindi lamang yung walang hanggang kapangyarihan ng Diyos ang makikita natin, siya walang hanggan at makapangyarihan, kundi itong walang hanggang Diyos at makapangyarihan, lahat ng ang taglay niya, ang kalikasan ng pagiging isang Diyos. Kaya ang lumikha nito ay Diyos. Kaya ipapatotoo ng kalikasan na Diyos ang lumikha nito. Kaya those who say there is no God, that man, says in Psalms 13, is a fool. Okay. Pinapakita nito na ang Diyos ay may isang esensya o isang kalikasan na natatangi sa Kanya mula sa lahat ng nilalang. Taglay ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ang likas na katangian ng pagiging Diyos. Bagamat hindi natin maganap na maaarok, maunawaan kung ano ito, pero magkakaroon tayo ng idea na ang lumikha nito, taglay niya ang lahat ng pagiging Diyos. Anumang kalikasan, anumang bagay para maging Diyos ang Diyos, nasa Kanya na yon. Ano po? Bagamat nakikita natin, hindi natin sinasabing naunawaan natin ang Kanyang buong pagka-Diyos. Pero meron tayong glimpse, meron tayong pagkaunawa na Diyos ang lumikha nito. Ngayon, mga kapatid,
Consistent ba ang Romans chapter 1 verse 20 sa Old Testament? Sa Old Testament, may isang creator lamang si Yahweh. At sinasabi sa Romans chapter 1, yung Diyos na yon ay yung Diyos ng lumang tipan, siya yung creator. Okay? So sinasabi din ng banal na kasulatan, mula sa bagong tipan, meron lamang isang nilalang na merong likas na pagka-Diyos. Alam niyo, ito yung nakamamangha dito. Dahil sinabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 20, meron lamang isang Diyos at taglay niya ang likas ng pagka-Diyos. Tama? Pagdating natin sa Colossians chapter 2 verse 9, tingnan niyo yung Colossians chapter 2 verse 9. Colossians 2 verse 9. Ang sabi dito, sapagkat sa Kanya'y, kay Kristo, naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Ayun, gusto ko itong ipaliwanag sa inyo. Ginagamit ko ang talatang ito kapag may kausap ako na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Dahil ang gagawin ko sa Kanya, papaliwanag ko, ilan ang nilalang na may likas na pagka-Diyos. Ilan ang nilalang na may likas na pagka-Diyos? Ang sagot ay isa. Papakita ko lamang ang isang talata, Romans 1 verse 20. Sinabi doon ni Pablo, merong divine nature. Okay? Divine nature. Ilan ang may divine nature? Kakausap ko ang isang taong naniniwala na si Kristo ay tao lamang at sasabihin ko sa kanya, o sige, ilan ang may divine nature? Ilang nilalang? Isa. Hindi pwedeng maging dalawa dahil magiging mali yung claim ng Biblia, which is hindi maaaring mangyari yun. So, ilan ang may divine nature? Isa. Bakit sinabi sa Colossians 2, verse 9, may sinabi doon na, ang ginamit mong salita kasi doon ay deity sa Tagalog o kapuspusan ng pagka-Diyos. Pakinggan niyo po ito mga kapatid. Kasi makikita natin dito na si Pablo ay magiging inconsistent. Ang ibig sabihin ng divine nature sa Romans chapter 1 verse 20 ay ang lahat ng kalikasan para maging isang Diyos, ang isang Diyos ay taglay niya. So, ibig sabihin, ipinapakita dito yung likas ng pagka-Diyos. Isa lamang. Pero sinabi ni Pablo na itong divine nature na ito ay nakanino? Ay nakay Kristo. So, ang mangyayari ngayon, dalawang nilalang ang may divine nature. Pwede bang ibahagi ng Diyos ang kanyang divine nature sa iba? Hindi. So, bibigyan ko siya ng panahon para mag-isip. Paano yan? Yung divine nature na sinasabi ni Pablo, same author, Colossians at Romans, isa lamang ang may divine nature, pero pagdating sa Colossians 2:9, itong divine nature na ito, although magkaiba sila ng salita, pero kung tutuusin po, mas mabigat ang salitang deity. Papaliwanag ko mamaya. In one sense, parang sinasabi ni Pablo, itong divine nature ngayon, taglay ni Kristo. May dalawang nilalang na may taglay na parehas ng pagka-Diyos. So, dalawa ba ang Diyos? Hindi pwedeng mangyari yun. Hindi pwedeng ibahagi ng Diyos ang kanyang kalikasan sa iba. Pero bakit sinabi ni Pablo na yung kalikasan ng pagka-Diyos ay namumuhay, napupuspos si Kristo? Nakakuha niyo yung gusto kong i-drive sa inyo. Tingnan muna natin yung salitang pagka-Diyos. Ang salitang ginamit dito ni Apostol Pablo na pagka-Diyos, sa English po yan ay deity, mas mabigat yan. Dahil kung gusto mong patunayan, kung gusto mong gamitin ng mas may bigat at i-explain yung pagka-Diyos, yung likas na pagka-Diyos ng Diyos, ang gamitin mo, hindi ito. Mas mabigat ito, yung deity. Dahil ang salitang ginamit ni Pablo dito ay tumutukoy mismo sa likas ng pagiging at hindi lamang isang kalidad o katangian, likas ng pagiging isang Diyos. So mas may bigat yun. Kung ano ang Diyos, lahat ng bagay, katangian ng isang Diyos
ay na kay Kristo. Ako kung ibig ko sabihin, na kay Kristo. Sinabi ni James White sa kanyang aklat, Forgotten Trinity, ang ipinapahayag ni Pablo ay sa anak ay nananahan ng buong kabuuan ng ganap na pagka-Diyos. Hindi ito mga sinag ng banal na kaluwalhatian na tumatalab sa Kanya, na nagbigay liwanag sa Kanyang pagkatao sa isang panahon at may kaluwalhatiang hindi Kaniya, kundi Siya ay at Siya pa rin ang ganap at perpektong Diyos. In other words, ang mismong pagka-Diyos ng Diyos, ang likas na katangian na nagbubukod tangi sa Kanya bilang Diyos ay nananahan ng buo kay Kristo. Kaya tatanungin ko ang isang taong si Kristo ay tao lamang, ipaliwanag mo sa akin ang talatang ito. Same author, although different book, pero in-apply ni Pablo ang likas na pagka-Diyos kay Kristo. Okay? So ipinapakita ngayon sa atin mga kapatid, may dalawang nilalang na may likas na pagka-Diyos. Ang Ama at ang Anak. Okay. Pero gusto ko munang i-build sa inyo na ang lahat ng katangian at likas ng pagka-Diyos upang maging Diyos at kabukod-tangi siya bilang isang Diyos ay na kay Kristo. Mabilis lamang sa banal na spirito. Ang banal na spirito ay yung gawain ng, pwede bang gawin ng isang nilalang ang gawain na nauukol para sa Diyos? Kung hindi ka Diyos, kaya mo bang gawin ang gawain ng isang Diyos? Hindi mo kayang gawin. Dahil, bakit? Hindi mo kayang, dahil hindi yun likas mo, hindi mo kayang gawin ang kayang gawin ng Diyos dahil wala sa kalikasan mo yun. Pero pagdating sa bagong tipan, ito pa rin ang aking sinasagot sa mga taong ang banal na spirito lang daw ay force. Kung ang banal na spirito, pakinggan nyo ito, kung ang banal na spirito ay hindi Diyos, bakit kaya niyang gawin ang ginagawa ng Diyos? Ama. Sabihin, meron silang parehas na kalikasan. Ang kalikasan ng pagka-Diyos ay taglay din ng banal na spirito. Andiyan ang salata, awit 104 verse 30. Nagagawa ng banal na spirito ang paglikha na nauukol para sa Diyos dahil siya rin ay may likas ng pagka-Diyos. Ang katangian ng nakakaalam ng lahat omniscient, yan ay pang Diyos lamang. Hindi maaring mag-angkin ang isang tao na siya ay omniscient na nakakaalam ng lahat dahil yan ay katangian ng Diyos at napag-aralan natin, yan ay likas ng Diyos. Ngunit sinasabi ng banal na kasulatan na ang banal na spirito mismo ay nakaalam ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, yung likas at katangian ng Diyos para maging Diyos ang isang nilalang ay taglay ng banal na spirito. Maging ang pagkawalang hanggan. Ilan ang nilalang na walang hanggan? Isa lamang ang Diyos lamang. Pero sinasabi ng banal na kasulatan na ang banal na spirito rin ay walang hanggan. Taglay niya ang likas ng pagka-Diyos bilang walang hanggan. Kaya ang banal na spirito ay may mga katangiang tangi lamang para sa Diyos. Okay. Ngayon, sasagutin natin ang tanong. Ang meron bang tatlong nilalang, may tatlo bang nilalang na merong likas na pagka-Diyos? Medyo tricky yung sagutan ng tanong, no? Meron bang tatlong nilalang na merong likas ng pagka-Diyos? Wala. Isa lamang nilalang na may Diyos. Pero siya ay may tatlong persona. Ayun. Pinapakita sa Biblia na merong isang Diyos, meron lamang isang likas na pagka-Diyos, at yung likas na pagka-Diyos na yon, taglay ng tatlong persona. Kaya bilang pagbubuod, ang tanging banal na pagkakakilanlan, kalikasan, at natatanging pag-aangkin ng Diyos bilang nag-iisang tunay na Diyos ay ganap na taglay ng Anak at ng Banal na Espiritu. At hindi sila sinasabing iba pang Diyos. Hindi sila pinaghihiwalay. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu Santo ay isang nilalang, isa silang Diyos. Kaya ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay may isa at hindi nahahating kalikasan. Mga kapatid, ito ang dapat ninyong tandaan. Kapag ipinaliwanag ninyo ito yung divine nature. Ang divine nature ay hindi mahahati. Hindi ito arok ng ating isipan, hindi ito nahahati, pero yung divine nature na yon ay taglay ng tatlong persons.
Father, Son, Holy Spirit. Hindi natin sinasabing hindi natin sinasabi na may tatlong nilalang na may pagka-Diyos. Meron lamang isang nilalang at taglay nila ang iisang likas ng pagka-Diyos. Meron lamang isa. Isa lamang. Kaya ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay may iisa at hindi nahahating kalikasan. Ganito yan mga kapatid. Ang divine nature ay hindi nahahati sa tatlo. Ito ang Ama, Anak at Espiritu Santo, hindi po ganun ng Diyos. Huwag natin isipin yon. Kung hindi sa misteryoso at mahiwagang kaparaanan na hindi natin kayang arukin, ito dapat ang ating ipahayag. Hindi nahahati ang kalikasan ng pagka-Diyos, ngunit ito ay taglay ng tatlong persona. Hindi natin kayang arukin ang bagay niya. Paano nangyari na merong isang nilalang na may tatlong persona na yung tatlong persona yun ay taglay nila ang pagka-Diyos? Yun ang pahayag ng Biblia. Kaya bilang pagtatapos, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay iisang Diyos. Dahil sila ay may parehong natatangi at hindi nahahating banal na kalikasan ng Diyos. Hindi nahahati ang divine nature. Kaya gusto kong bigyan kayo ng style catechism na question and answer para mas maunawaan nyo ito. Ano ang dahilan kung bakit ang tatlong persona ng Trinidad ay isang Diyos? Ang sagot, ang tatlong persona ay nagtataglay ng parehong natatangi at hindi nahihiwalay o nahahating banal na kalikasan ng Diyos. Dahil ang kalikasan ng Diyos is simple. Dahil yung divine simplicity means ang Diyos ay hindi nahahati. Ang kanyang kalikasan bilang Diyos ay hindi nahahati. Ang kanyang katangian at ang kanyang kalikasan ay iisa. Kaya yung isang Diyos na yon ay may tatlong persona at taglay nila ang isang kalikasan ng pagka-Diyos. Taglay nila ang isang kalikasan ng pagka-Diyos. Kaya ang kalikasan ng Diyos ay hindi binubuo ng mga bahagi at ito ay hindi mahahati. Bawat persona ng Trinidad ay ganap at pantay na Diyos dahil ang bawat isa ay nagtataglay ng buong banal na esensya o kalikasan ng pagka-Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na mas malaki ang pagka-Diyos ng Ama at medyo malaki sa Anak at maliit lamang sa Holy Spirit dahil ganun ang hindi po, pantay sila. Balikan niyo yung Colossians. Sagutin niyo itong tanong ko. Nang ang Panginoong Jesucristo ba ay naging tao na wala ba ang kanyang pagka-Diyos? Sinabi sa Colossians chapter 1, yung fullness of deity dwells in the bodily form. While siya ay nag-incarnate, naging tao, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Philippians chapter 2, though He exists in the form of God. So, dahil hindi mawawala ang pagka-Diyos, yung sinabing hinubad niya yung hindi yung literal. Hindi literal lang ibig sabihin ng salitang yon. It is a figurative way of saying na hindi niya, kumbaga parang yung privilege na maging Diyos, yung mga prerogatives, hindi niya ginawa. So, in other words, hindi nawala ang pagka-Diyos ni Kristo nang siya ay naging tao. Kaya yan ang paliwanag kung bakit ang Diyos ay may ang kanyang kalikasan, ang kanyang katangian ay iisa, ngunit hindi nahahati ang Diyos sa tatlong persona na parang nahahati siya, komposito siya ng tatlong hindi po natin, may tatlo siyang persona pero hindi siya komposito. Mas pagbibigyan ko to ng diin yung ideya na yon. Pero gusto ko makita sa inyo na meron lamang isang Diyos na may tatlong persona. Dahil hindi nahahati, hindi pwedeng ibahagi ng Diyos ang kanyang katangian sa iba. Kaya meron lamang isang Diyos. Dahil kung ang Diyos ay ibabahagi niya sa ibang nilalang ang kanyang kalikasang pagka-Diyos, magiging dalawa ang Diyos. Pero bakit? Dahil ang Banal na Espiritu at ang Panginoong Jesucristo ay mayroong likas ng pagka-Diyos, may tatlo bang Diyos? Wala. Dahil yung tinuturo ng Biblia at dapat nating tanggapin yun. Ngayon, yung aplikasyon siguro sa next week natin na pag-aaralan para mas magiging rich ang ating application. Pero as of now, dako muna tayo sa question and answer. So any clarification?